Mabuhay mga kapasigenyo at mga kaibigan sa YouTube. Excuse me po. Ako si #WalkWithLan at ngayon ikukwento natin ang isang kwento ng pagbabago, ng pag-asa at isang batang leader na hinintay natin. O baka naman, hindi natin inaasahan, Pasig City, isang lungsod na dating kilala sa traffic, baha at dinastiyang politikal, ngayon ay nagniningning sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Vico Soto. Pero teka, sino ba talaga si Vico at anong ginawa niya na nagpabago sa Pasig mula sa isang pwede na lungsod tungo sa isang modelo ng modernong pamahalaan. Sa susunod na ilang mga minuto, aalamin natin kung paano binago ni Vico Soto ang Pasig mula sa rehabilitasyon ng Pasig River hanggang sa transparent na pamahalaan. Tatalakayin natin ang kanyang mga plano para sa hinaharap, ang mga hamon na hinintay pa rin natin, at ang kanyang pamana na maaaring magbago ng politika sa Pilipinas. Kaya't i-ready ang kape, mga kaibigan, dahil ito ay isang malalim, makulay, at huwag kang mag-alala, may halong katatawanan na paglalakbay sa The Future of Pasig. At bago tayo magsimula, paalala po ha, kung gusto nyong suportahan ng ganitong klaseng content, magpadala ng super thanks sa YouTube. Ang inyong suporta ang nagpapalakas sa aking puso at sa aming wifi. I-hit na rin ang like, subscribe at i-ring ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Tara, simulan na natin. Noong 2019, isang 29 years old na lalaki ang humarap sa isang dynasty Eusebio na 27 years lang naman na namumuno diyan sa Pasig. Yan ay walang iba kundi si Vico Soto, anak ng showbiz royalty, pero hindi showbiz ang hinintay natin sa kanya ha. Sa kabila ng kanyang edad, ipinakita ni Vico ng politika ay hindi laro ng mga matatanda o ng mga trapo. Sabi nga niya, hindi kailangan maging magaling sa sayawan para maging magaling na leader. Ouch! Shots fired sa mga traditional na politiko. Pero ano nga ba ang nagbago sa Pasig noong umupo si Vico? Tignan natin ang mga numero. Pasig River, no, dating biologically dead, ngayon ay may mga plano para gawing tourist friendly. Yung traffic, ang dating Carmageddon ng Ortigas, ngayon ay mas maayos na traffic management. In terms of transparency naman, di ba? Pasig's Freedom of Information, FOI program, isa sa mga pinakamaganda sa bansa. Pero hindi ito tungkol lang sa mga proyekto ha. Ang tunay na pagbabago ay nararamdaman ng mga Pasigenyo. Halimbawa, si Aling Nilda o Aling Nida, isang tindera sa Pasig Market na nagsabi ng isang panayam, ngayon mas maayos ang palengke, mas mabilis ang serbisyo at hindi na kami hinintay ng red tape. Aling Nida, ikaw ang tunay na MVP. Pero teka ha, hindi naman ito fairy tale. Ano ang mga hamon at paano natin masisigurong hindi ito isang one-hit wonder? Susunod yan, pero bago yun, magkomento kayo sa baba. Ano ang paborito nyong pagbabago sa Pasig? I-type natin yan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pulisiyang nagbigay buhay sa Pasig. Una, ang Pasig River Rehabilitation. Alam nyo ba na noong 1990s, ang Pasig River ay dineklarang patay na. Pero sa ilalim ni Vico, isang ambisyosong plano ang isinulong kasama ang DENR at pribadong sektor. Sa ngayon, 25% ng mga estero sa Pasig ay nalinis at may mga plano na gawing swimmable ang ilog by 2030. Swimmable, mga kaibigan, hindi lang pangarap ang nakakalangoy sa Pasig River nang hindi nagkaka-rashes. Pangalawa, ang traffic management. Kung ikaw ay taga-Pasig, alam mo ang sakit ng ulo ng Ortigas Avenue. Pero sa pamamagitan ng smart traffic systems at mas mahusay na koordinasyon, bumaba ang average na oras ng commute sa ilang major roads na 15%. Hindi pa perpekto pero aminin natin, kung dati ay 2 oras ka sa traffic, ngayon ay 1 oras at 45 minutes na lang. Progress is progress, mga kaibigan. At ang pinakamahalaga, transparent governance. Si Vico ang naglusad ng FOI sa Pasig kung saan maaaring i-access ng publiko ang mga kontrata at budget ng lungsod. Alam nyo ba na bago si Vico, may mga kontrata sa Pasig na parang nakatago sa Bermuda Triangle? Ngayon, online na ang lahat.
At may mga ulat na nagpapakita na bumaba ang corruption sa City Hall ng halos 30% mula 2019. Tama yan, Vico. Ilantad ang mga ninja moves ng corruption. Pero hindi lahat ay maayos ha. Ang rehabilitasyon ng Pasig River, halimbawa, ay naharap sa mga hamon tulad ng illegal settlers at pollution mula sa mga kalapit lungsod. At ang traffic ha, kahit bumuti, marami pa rin Pasigueño ang nagrereklamo sa mga bottlenecks sa C5. Kaya tanong ko sa inyo, anong susunod na dapat gawin ni Vico para mas mapabuti ang Pasig? I-komento sa baba at baka i-shoutout ko kayo sa susunod na video. Kung ang nakaraan at kasalukuyan ng Pasig ay kahanga-hanga, ang hinaharap ay mas nakakapanabik. Ano ang plano ni Vico para sa Pasig? Una, ang New Pasig City Hall. Hindi lang ito isang gusali, mga kaibigan, ito ang magiging simbolo ng modernong Pasig. Isang eco-friendly, world-class facility na nagpapakita na ang Pasig ay seryoso sa pagiging global city. Sabi nga ng isang ex-post, the new City Hall is Vico's biggest legacy. Tama yan. Pangalawa, ang green spaces. Plano ni Vico na dagdagan ang mga parke at open spaces sa Pasig tulad ng Rainforest Park na ngayon ay dinadayo ng mga pamilya. Alam nyo ba na ang mga lungsod na may mas maraming green spaces ay may mas masayang mga residente? Science yan, mga kaibigan. At pangatlo, ang social services. Mula sa libreng healthcare programs hanggang sa scholarship grants, si Vico ay naglalagay ng pundasyon para sa isang Pasig na walang maiiwan. Halimbawa, ang Pasig Health Program ay nagbigay ng libreng check-up sa mahigit 50,000 na residente noong 2024. Kung libre ang check-up, bakit hindi libre rin ang parking sa mall? Joke lang. Ang mga plano na ito ay hindi lang pang-Instagram. Ang mga ito ay nag-a-attract ng mga negosyo at pamumuhunan. Noong 2024, ang Pasig ay nakapagtala ng 12% na pagtaas sa business registrations. Salamat sa mas maayos na pamahalaan at mga proyekto tulad ng Ortigas Center Redevelopment. Pero ang tanong, maaari bang maging modelo ang Pasig para sa ibang lungsod sa Pilipinas? Sa totoo lang ha, ang Pasig ay may potensyal na maging Singapore of the Philippines. Isang lungsod na maayos, berde at makabago. Pero may mga hadlang, ang urban sprawl, ang kakulangan sa pondo para sa malalaking proyekto at ang pangangailangan na panatilihin ang suporta ng publiko. Si Vico ay kailangang maglaro ng chess, hindi checkers, para matiyak na ang kanyang mga plano ay magtatagumpay kahit pagkatapos ng kanyang termino. Ano sa tingin ninyo? Magiging modelo ba ang Pasig? I-komento natin yan. Kung ang Pasig ang stage, si Vico Soto ang direktor ng isang blockbuster na pelikula ng pagbabago. Pero ano ang kanyang pamana? Una, binago niya ang politika sa Pasig sa pamamagitan ng pagtatapos sa 27 years old na dynasty ng mga Eusebios. Boom! Dynasty down. Pero higit pa rito, ipinakita niya na ang isang batang leader ay kayang magdala ng malalim na pagbabago kung may tapang, talino at transparency. Ang kanyang pamumuno ay nagbigay inspirasyon ng sa mga kabataang politiko. Halimbawa, sa Caloocan, may mga residente na ngayon ay humihikayat na mga leader tulad ni Vico. No? Pasig, ikaw ang trendsetter. Pero hindi ito tungkol lang kay Vico. Ang kanyang pamana ay ang ideya ng pamahalaan ay para sa tao, hindi para sa bulsa ng iilan. Pero maging critical tayo ha. Ang tagumpay ni Vico ay hindi garantiya ng tagumpay sa buong Pilipinas. Ang mga dynasty ay buhay na buhay pa rin sa maraming probinsya at ang mga transparency ay madalas na isang buzzword lamang. Ang hamon kay Vico ay kung paano niya maipapasa ang kanyang modelo sa ibang leader at sa atin bilang mga botante. Ang hamon ay piliin ng mga leader na hindi lang magaling mag-TikTok, kundi magaling din maglingkod. Ano sa tingin ninyo? Maapektuhan ba ng modelo si Vico sa pambansang politika? Mga kaibigan, ang kwento ng Pasig sa ilalim ni Vico Soto ay isang success story. Pero hindi pa ito ang katapusan. Mula sa isang lungsod na nahihirapan sa korupsyon at dynasty, naging inspirasyon ang Pasig para sa modernong pamahalaan. Ang Pasig River ay unti-unting nabubuhay. Ang traffic ay unti-unting bumubuti at ang mga Pasigueño ay nararamdaman ang tunay na serbisyo. Pero may mga hamon pa rin ha, ang urbanisasyon, ang polusyon,
at ang pangangailangan panatilihin ang momentum. Ang mahalaga, ipinakita ni Vico na posible ang pagbabago kung may political will at suporta mula sa mga mamamayan. Hindi tayo lagi nakatingin sa mga nasa pwesto. Pera natin ito eh. Accomplishment natin ito. No? Kaya sa mga Pasigueño at sa lahat ng nanonood, ito ang hamon. Ipagpatuloy natin ang kwento ng Pasig. Suportahan natin ang mga leader tulad ni Vico at siguraduhin ang pamana niya ay hindi lang proyekto kundi isang bagong paraan ng pamumuno. At yan mga kaibigan ito ang The Future Pasig, Vico Soto's Legacy and Impact. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-hit ang like button, subscribe sa channel, at i-ring ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod nating kwento. Excuse me po, ng pagbabago. Magpadala rin ng super thanks kung gusto nyong suportahan ang aming content. Kahit maliit na donasyon, malaking tulong yan sa aming team. Magkomento rin sa baba, ano ang susunod na proyekto na gusto nyong gawin ni Vico o may ibang leader ba kayong gusto nating i-feature. I-shoutout natin yan sa susunod na video. Hanggang sa susunod mga kaibigan, mag-ingat kayo at tuloy-tuloy ang pag-asa para sa Pasig at sa Pilipinas. Mabuhay ang Pasig, mabuhay ang Pilipinas.